Hindi pwede na overall kaya mong talunin. So, every character, mayroon talaga siyang weakness na build, mga idol. Every build. Okay guys, this is 500 plays. Na-miss nyo ba ako? Medyo matagal tayong hindi nakapag-content, no? So, naging busy tayo sa ating buhay-buhay. So, yung mga bossing, continue na natin ang Arbalist build, the third build of Arbalist, which is the hybrid build. So, wag na natin patagalin yan. Pag-usapan na natin kung ano ang meron sa hybrid build Arbalist, no? So, take note sa mga babanggitin kong stats na to focus para ma-build nyo ng maayos ang inyong character. So, before that, mga idol, kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay 500, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga content. Okay guys, umpisa na natin ang hybrid build Arbalist. So, the hybrid build Arbalist is ito yung mga karakter na mahirap hulihin, mahirap i-burst, at mahirap talaga siyang napakaliksi, no? Tsaka mahirap talaga siyang hawakan or i-lock, mga idol. So, ito yung build ng karakter na dapat nating i-focus at yung stats na kailangan nating kunin, no? So, kung ito yung build mo na trip, so pakinggan mo hanggang dulo, mga idol, para maintindihan yung mabuti kung paano i-build ng maayos itong karakter na to. So, first thing na kailangan mo is the AQ. AQ is the very important stats dito sa game na to, dahil kung hindi ka tumatama, wala kang damage, no? And then, so AQ, pataasin niyo yung accuracy niyo, mga bossing. And then the second stats is the crit. So, of course, the crit, diyan tayo kukuha ng damage natin kapag ka nag-trigger yung crit damage natin, mga bossing. So, pag pag mas mataas yan at nag-trigger ang iyong crit, so this is your main damage, the crit damage, okay? So mas mataas ang crit mo, kasama niyan yung crit damage. So yung the third stats natin is the crit damage boost, mga idol. So max out mo yan hanggat maaari, kasi yan yung magiging damage main damage natin. And then, so ang kailangan pa natin is lima lang naman tong limang stats lang ang kailangan natin. So sa enchant na kukunin mo is dapat itong knockdown resistance. So knockdown rest or KD rest. So why KD rest? 'Di ba? So alam naman natin yung warrior, maraming stun yan, mga idol. So tapos yung yung lancer, no? Kapag na-down ka na-down, so walang gagawin yung character mo, kawawa ka, di ba? Papanoorin mo na lang yung character mo, maiinis ka na lang, mga bossing, kasi hindi ka makatayo. Lagi ka pang mai-stun, lalo na kung warrior ang inyong kalaban. So, dito sa build na to, dito ako nahihirapan sa Arbalist, kasi nga, ang hirap hawakan dahil nga hindi naman ganun pa kataasan ng ating knockdown. So, ayun na nga, mahirap ka talagang habulin itong Arbalist na ganitong build. And then, bossing, bukod sa KD rest, dapat meron kang stun success. So, stun success. Why stun success? Bakit kailangan yan, boss? Why not dev rest? Stun success, I suggest, mga idol, kapag ka nag-seeking ka, syempre malayo yun. Magsi-seeking ka, may stun yung kalaban. So, unless na lang kung nakabaratan siya, or firehawk siya, so baliwala yung stun na yon. So pero kahit na paano kung yung kalaban mo ay walang ganon, no? Hindi nagbi-build na anti-stun. So panalong-panalo ka dito, kasi dahil mga bossing, napaka sakit ng seeking kapag ka na-stun ka pa. So doble, no, salong-salo mo yung damage ng Arbalist, no? Kapag ka na-stun ka, so parang naka-stationary ka na lang. Wala na. Pre-hit na siya sa'yo. Hindi ka makakapag-dodge. Wala. Talo yung yun yung downside doon kapag ka na-stun ka. Wala kang kalaban-laban, mga idol. So, yan lang ang kailangan mong stats. So, pataasin mo lang yung damage mo, tapos dagdagan mo yung KD rest mo, and dagdagan mo yung stun success mo. Pataasin mo yung mga yan, mga bossing.
And then yung sa dev success, hindi na kailangan masyado kasi dito ka mag-focus sa accu crit and crit damage mga bossing. So and then yung pros nito is decent damage siya. Napaka-annoying ng ano na to, ng Arbalist na to. Alam niyo kung bakit? Kasi nga hindi nga talaga siya napakadulas. Para siyang palos, no? Hindi mo siya mahuli-huli, napakahirap hulihin unless na lang ma-burst nyo sa kapag marami kayo, 'di ba? And then yung cons niya naman is in trouble naman siya. In trouble with high crit EVA. High crit EVA character, ito yung pinaka kalaban ng ano na to, ng build na to. Dahil nga unang-una sa lahat, kung mataas yung crit EVA, hindi ka mag-crit. So wala ka ng damage. And then hindi naman kataasan yung ano mo, yung dev success mo. So hindi ka iilaw. Unless na lang kung low dev res yung kalaban mo, iilaw ka. So pasok pa rin yung damage mo. Pero sabi ko nga, hindi ginawa ang ano dito, ang build na to na para talunin mo ang lahat, no? Meron talagang counter talaga sa mga builds na ginawa rito. Hindi pwede na overall kaya mong talunin. So every character meron talaga siyang weakness na build mga idol. Every build merong weakness, merong anti, and merong tawag nito against dito sa build na to. So wag na natin pag-usapan yan mga idol. I know alam nyo na yan kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi ko. And then mga bossing, so nakalimutan ko yung kailangan pala natin ditong spirit build. So of course the spirit build is yung may mga nakres mga idol. So itong may mga nakres na ayan, may nakres yan. So ayan, knockdown, rest, and then so pwede kayong wala namang restrictions pagdating sa mga sa spirit para sa akin itong build na to. So kung gusto niyo dagdagan yung damage niyo para hindi kayo mabitin, so kunin niyo yung may mga crit accu na crit accu, physical attack, skill attack na spirit, no? So tulad nito, ito ba? Meron bang to? Ayan, crit, no? Accu crit na spirit, no? Yung may mga raw stats na spirit, kunin nyo yan. Pero syempre magpo-poy-poy pa rin tayo dyan kapag sa epic, poy-poy. So ito ayan, comet, nair, depende na sa inyo kung may legend kayo. So suotin nyo lang yung legend niyo, walang problema yon mga bossing. Ang lang dito is yung treasures nyo na gagamitin is lagyan nyo ng nakres. Bukod sa nakres, lagyan nyo siya ng pampataas ng mga damage ng crit ninyo. And then lagyan nyo ng stun. And then bahala na kayo kung ano yung pang-apat kapag ka naka legendary pet kayo. Bahala na kayo kung anong ilalagay nyo rito. It depends na kung anong gusto nyo pang pataasin doon. Gusto nyo pa dagdagan ng defense or dagdagan nyo ng offense. So yun lang mga bossing, wala tayong pag-uusapan masyado sa spirit dito dahil it's up to you kung anong gusto mong ilagay dito sa build na to. Kasi nga makunat naman na talaga tong build ng hybrid build na Arbalist kasi nga hindi siya nai-stun, hindi siya makikidi basta-basta. So yun lang naman mga bossing, yun lang naman ang ang pwede nating pag-usapan. So malapit na pala bukas na pala mga idol ang new server natin, yung boosting server natin. So magano na kayo, gumawa na kayo ng character at bibisita ako doon mga idol. So thank you so much sa pakikinig mga idol. I hope meron kayong natutunan dito sa video natin na to. Short video lang to mga idol kasi hindi naman ganun karami ang ating stats na kakailanganin. So thank you so much and Merry Christmas in advance mga idol. Thank you.